Blessed Thursday evening, Team Focus! Magandang gabi sa inyo lahat. At muli nagbabalik tayo sa inyong programa, paboritong programa tuwing gabi ng Huwebes. Walang iba kundi ang Staying Alive program ng ating Team Focus Young People. Magandang gabi po sa inyo, North, South, East, and West Corner, and to our viewers nationwide and worldwide, and of course to our CSI family, at higit sa lahat, sa ating pong mga South Border Young People dyan, mga SB Generation. Yan. Shout out sa inyo lahat. At ganun din sa kila Daniel, kay Isaac, at kay Ma'am Yang. Shout out din sa pamangkin ko si Baby LG at sa nanay niya na si Marial. Magandang gabi sa inyo dyan. Magandang gabi sa inyo lahat at shout out sa lahat gabi, diba? ng mga binati ni Sir Jao at sa Magandang aking gabi rin sponsor Distinctive Clothing. Yan. Sorry. Kayo na mag-discuss. Shout out sa inyo lahat at of course sa aking Nabawian mga ako dun, asawa, Mami Shobe at ganoon din kay Baby LG. Hindi ko nakita yun. At sa Southeast Chosen Generation at sa lahat ng masaya, kung nakakatawa, di ba? Nakakatawa rin kayo. Magandang umaga. Magandang gabi sa inyo lahat and let's enjoy watching this program. Napaliwanag ko lang wala po kaming hepa. Si Mokta may hepa. Eh, sa ano lang yan. Sa TV ilaw lang yan. Okay lang naman dito. Sa Yan. TV lang, sa ano, Yeah. sa ano na yun ng ano. Ay, nako. Anyway, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout po kay Mami. Shoutout sa Mami. And of course, shoutout sa aming area sa Tribe of God. Sa mga Togi. Ako nga pala, di na ba, ano pala, tribes, di pala teams. Hindi na team. Tribes. Tribes na. Ayan. Yeah, shoutout. I hope nandiyan na kayo. Ha? Wala pa nakikita picture sa GC namin eh. Oh, shoutout natin. So, manood kayo. Okay, manood kayo. And of course, sa grupo namin, sa Trusted Timothy. Mga tits, nasa na kayo? Manood kayo. Yan. Shoutout sa Tribe of Judah, Tribe of God, Tribe of Benjamin, and Tribe of Naphtali. Ano yan, mga sub-areas? Ayan. Sabi area, sir. Sabi area. Ay, sa amin Pentatchok. Pentateuch. Hindi, totoo. Hindi mo yung... Ay, sorry. Mababasag yung cellphone mo, sinasabi ko sa'yo. Ingatan mo yan. Ingatan mo yan. Mababasag yan, sinasabi ko sa'yo. Ay, bre. Oh, yan. Anyways, again, yan. Shoutout sa lahat ng mga, baka may nakalimutan pa tayo shoutout. Para pang flip na pa. Shoutout Wala kay Real Jokes Clothing. Sa linya-linya. Yan, shoutout sa inyo. Yan, shoutout sa inyo lahat ng mga taga-subaybay po natin. And of course, ay nandito na naman tayo sa ating, natutuwa ako sa mga nagsisend kasi ng pictures sa ating mga GC, Young People GC. Napakaganda niyan. Dahil that will always serve as an encouragement. Kaya, wag lang kayo mag-send ng picture. Wag lang kayo manood sa Facebook. Join na sa Google Meet. Kung kakayanin ng data nyo, kung wala man kayong wifi, pero kung kakayanin ng data ninyo, pwede naman yan eh. Diba? Malakas ba talaga sa data? Depende ngayon, sir, kasi yung iba katulad kanina, nagtitim Bible study kami kanina. Yung ibang tribe, mas inaano nila sa messenger call kasi mas maraming nakaka-join kaysa sa Google Meet. Ganun? Oh, mas mababa kasi ang data percentage ng ano. Di ko alam yun Now you know. Ganun. Mas marami nakaka-attend doon. Kaso, limitado yun nata. Yun ang sinasabi ko. 8 lang yun. Hanggang 8 lang. So, dapat magsama-sama sila sa isang screen. Parang ganun. Kung gusto nilang maka-join talaga. Tsaka makatipid. Yun lang pala. Sa host, pwede naman natin gawin yun dito. Isang naka-Google Meet, isang naka-Messenger. Susunod, gawin natin. Susunod. Next time. Gusto ko mangyari next time. Mangyayari yan. Next time, hindi next week. Alright, well, anyways, again, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ang ating topic ngayon is commit to love. Ano ba naman yun? Taas Siyempre. Commit to love. Sir Dominic, quick recap lang tayo. Anyway, magandang gabi ulit sa inyo. Trusted Timothy. Ano ba Team yan? Focus. Team Focus. Meeting ka? Focus na Focus na. Team Focus. Ang topic natin, committed to love. Yan. For ang verse natin, First commit to love lang eh. commit to love. Sorry. Naka-focus ako dun sa preaching ni Pastor. Sorry. Commit to love, I mean. 1 John chapter 4 verse 19. Ang sabi diyan sa Bible, we love Him because He first loved us. Yan. Viro. Gusto ko yung topic, maganda yung pinag-usapan natin last week, Team Focus. Ang sabi sa Mukha kang si Sir Dom. Mukha kang si Cupid. Mukha kang si Cupido. Tama. Ikaw yung laman ng puso. Ay, patay. Sabi doon sa... Darating din ang tamang Sabi sa Bombay napag-usapan para natin last week, ang sabi dyan, sabi ni Sir Joe last week, you love God not because
you decided to, hindi dahil sa desisyon mo na mahalin ng Diyos, dahil minahal ka muna ng Diyos. Yeah. Kaya there is no reason, walang rason para sa atin Team Focus na hindi mahalin ng Diyos dahil unang kanyang minahal. Yan. Ang problema sa atin, ito yung tanong sa atin ni Sir Jao, how can you love God if you don't love someone that you can see? Di ba? Yung sinabi ni Sir Jao last week, marami sa atin nagsasabi na mahal ko si Lord. Pero di natin, kaso nga lang, mahirap paniwalaan kasi yung ultimong taong nakikita natin, inaaway natin. Uy. Yan. There are so many young people who commit just by words. Hanggang salita lang yung sinasabi niya na, I love God. Yung pagkukumit, sabi nga ni Sir Maki, tandaan nyo, yung commit to love, yung pagkukumit sa love, it will help you grow in your Christian life, young people. Team Focus. God's love is eternal. Habang yung pagmamahal mo, madaling masukat. Yan, sinabi yan ni Sir Maki. Yung sabi, ni Sir Jao, sabi ni Sir Jao yan, yung pagmamahal ng Diyos, panghabang buhay, yung sayo, limitado. Kaya, yung nagbigay siya ng verse noon, at sabi niya, kahit nung hindi ka pa pinapanganak, Team Focus, nandyan na ang pagmamahal ng Diyos para sa'yo. Kasi, karamihan sa ating mga young people, yung pagmamahal natin nakabase sa pagmamahal ng mundo. Natuto tayo doon. Ang sabi doon ni Sir Jao, yung pagmamahal ng mundo ay give and take. Hanggang doon lang, nasusukat yung pagmamahal. Kaya diniinan ni Sir Jao yun eh. Ang pagmamahal ng Diyos ay pangwalang hanggan. Yan. How can you commit your love to God? Nagbigay ng maraming definition si Sir Jao. Ano ba yung commit? Sabi to commit, at to commit is to engage into action. Yan. So, we should commit ourselves to love. Sabi, engage yourself in an activity to prove, engage yourself in an activity that will prove your love to God. Kasi marami sa atin, sabi ni Sir Maki, kaya hindi natin napapatunayan yung pagmamahal sa atin ng pagmamahal natin sa Diyos dahil mali yung engagement natin. That's right. Yan, tatandaan natin focus. Then, ang huling challenge sa atin ni Sir Jao, we say, I am committed to love God, pero mahal natin siya half-heartedly. Yan sir, yan po yung napag-usapan Yeah, last alam mo week. kasi dito sa mga pinag-uusapan natin about this topic ng commit to love, one of the things na dapat na pagtuunan natin talaga dito is kanina binabanggit ko sa TBL kaso na wala consistency. Napaka-importante ng consistency. At dahil hindi tayo natuloy kanina sa TBL, maganda mapag-usapan natin yung para sa Team Focus ngayon. O, ngayon ka magbayad. Sige, Sir Maki. Alin? Bakit? Hindi. Maganda to pag-uusapan. Alam mo, Sir Joe, yun din yung nakita ko kanina. Kanina naka-ready ako dun sa sa Team Focus dun sa... TBL. Ay, sa Team Focus, sa TBL. Dito sa TBL doon sa actually i-relate ko talaga yung pag-uusapan doon sa Team Focus. Kaya parang ang style ko sana sa Team Focus, bibitinin ko. Ako yung nabitin eh. Hindi nag-live ulit eh. So, kaya, alam nyo, totoo yun sabi ni Sir Jao, consistency. When it comes to committing to a loving God, alam nyo, Team Focus, ang kailangan nyo, habang nasa ganyang edad kayo, is consistency. Kasi alam nyo kung bakit. As you grow, you should read your Bible and pray every day. Parang kanta yun. Kanta ba yun? Ano yung may nag-comment na? Na-intriga ako sa nag-comment. Ano sa Young people na malapit sa Arca South. Dito tayo sa Staying Alive. What's sa concert nila doon? Sino to? Concert ba sa Arca South? Meron daw. Meron. Area mo to eh. Oo nga. Ay, oo. Hindi, na-intriga lang ako eh. Meron pala doon? Meron Di, pala ano doon. ata, yung Beanie Burst. Ay, di, doon pala yun. Sa North pala yun. Sa North yan. Sa ano yan. Ba't napasok yung... Di, may ganun talaga. Buti nga, hindi kami natuloy din sa Tarlac eh. Grabe rin yun. No. Kasi ganito yun, sir. Sino-sino ba yun? Ala, commit to love! Commit to love! Commit to love! Hindi ko kilala yung mga Beanie na yun. Yan. Si Si Binibining Hartley, kilala ko. De, eto yan. Consistency. Kasi, ayun, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, young people, as you grow, marami kayong pagbabago na makikita. Di ba? Alam nyo, every day of your lives, young people, ito ang dapat ninyong tandaan. Sa araw-araw ninyong pamumuhay, laging ahead sa inyong mundo. Yeah, totoo Okay? yan. Kasi, hindi magpapahuli sa inyong mundo kasi
once na nagpahuli sa inyo ang mundo, it means, nauna kayo. Bakit? Totoo. Once, You're not following the followers. sorry. Hindi, hindi talaga, ganyan talaga yan, Sir Dom. Kasi ganito, ganito kasi yan, mga team focus, mga kabataan, makinig kayo na maigi. If you will not, nag-aantay lang sila sasabihin if you will not be consistent on loving God, you will love the system of this world. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi nyo mahal ang Diyos eh. Amen. Ala, Sige. ito, totoo naman eh. Oh. Kasi paano ko nasabi? Kasi automatic, lalo na sa inyo mga young people, kahit sinong young people ang tanongin nyo ngayon, lahat ang sagot, mahal ko ang Diyos. But they are occupied. Ay, Mahal ko, hindi, totoo yun, sir. Ang nila, laging ang sinasabi nila, mahal ko si Jesus. Mahal ko si Lord, mahal ko si God. Yan lagi ang I kataga believe ng in the man above. Uy, yung bira. yan, LeBron James. yan ang kataga ng mga young people ngayon. But the problem is yung consistency. Bakit ko sinabing consistency? Sapagkat sa araw-araw, sabi ko nga, as you grow on your physical age, kaya halimbawa, Earthly life. Ngayon, yung earthly life. Ngayon, halimbawa, 13, next year, 14, and then so on and so forth. Hanggang sa marating mo yung pinaka-age, yung pinaka-peak, ang sabi nila, sa teenager daw talaga, ang pinaka-peak is between 15 to 19. Yan daw talaga ang pinaka-peak Peak hours, ng isang teenager na halos dyan mo makikita ang lahat ng buhay ng teenager. Peak years. Mga peak years daw yan ng mga teenagers. Now, alam niyo, Team Focus, kahit dumating pa kayo doon sa sinasabi nilang peak years ng buhay ninyo bilang isang kabataan na nasa Team Focus age kayo, ang dapat ninyong makita is the consistency, unang-una, okay, ng pagmamahal ng Diyos sa inyo. Okay? You will never be consistent on committing your love to God if you will not see or if you will not show the consistency of God's love in your life. Okay? Kasi mahirap na sabihin mo na magiging consistent ako na mamahalin ko ang Diyos kung unang-una sa lahat, hindi mo nakikita ang consistency kung paano ka minahal ng Diyos. That's right. Sabi ko nga, kahit dumating ka doon sa peak years, okay, sa peak years ng buhay mo bilang isang team focus, pasok ka doon sa age na yon. Hindi ka sasakay doon sa trend, sa galaw ng mundo na ito na gustong mangyari sa'yo. Bakit? Kasi, kaya nga dito, tinanin nyo, makikita nyo, from the verse itself, ang sabi ng Bible, we love Him because He first loved us. Yeah. Now, the verse is simply telling you, young people, makinig na maigi ha, sa lahat ng mga nanonood sa virtually and actually. Wow. Yes. Wow. Yes, that's the English of actual. Actually. Yes, present, present, Sige, go. yon. Makikita nyo dito, makinig kayo maigi. Etong verse na ito, ang gusto lang sabihin ito, pag consistency ang ipapasok natin dito sa verse na ito, unang-una na gustong makita dito ng Diyos, o unang-una na gusto ipakita sa atin dito ng Diyos, is yung consistency niya, yung consistency kung paano kanya minahal. Kasi, because the second part of this verse is the declaration when you already saw how God loves you. Kasi hindi mo naman siya mamahalin kung hindi ka niya mahal eh. Tama? Yeah. Tama, young people? Di ba? Di ba? Ginagamit nyo nga yan eh. Mahal mo, mahal ka ba? Uy. Di ba? Naligo ka ba? Yun ang tanong. Yun ang tanong. Di ba? Kaya nga ginagamit nyo yan eh. Bakit? Kasi yung pagmamahal mo saan nakabase? Doon sa una. Nakuha nyo, young people. Kaya nga kung ipapasok natin ang consistency sa talata na ito, okay, ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon, yung consistency, ang gustong unang-una ipakita sa atin ng Panginoon, makita mo muna yung consistency kung paano kanya minahal. That's right. Kasi it is very impossible, young people, na ipagpalit mo kapag nakita mo yung isang bagay na ginawa ng isang ng isang persona para sa iyo. That's right. Kaya nga alam nyo, ito yan young people eh.
kapag hindi napigilan yan, di ba? Ilipat para lang maintindihan ninyo na maigi. Ilipat muna natin yan dito sa atin, sa physical na nangyayari. Okay? Sa atin bilang tao, bilang tao. Kaya nga merong mga nagiging, alam niyo yung sinasabi, ikaw kasi kaya mo nagagawa yan kasi malakas ka sa ganyan malakas ka kay ganito, malakas ka kay ganyan. Alam niyo kung bakit nasasabi yan? Kung bakit may parang nagiging ganon na parang halimbawa ako, malakas ako kay Sir Dominic. Malakas si Sir Dominic sa akin. Alam niyo kung bakit may ganong balitan ng partnership? It's because meron silang nakikita sa isa't isa na yun yung nagiging dulot ng consistency para maging malakas sa isang tao. Nakukuha nyo, Team Focus? Kaya nga, kung ito ay itatama natin at ilalagay natin sa magandang pamamaraan, hindi ba maganda na maging malakas tayo sa Diyos? Yeah. Di ba? Young people, di ba? Kaya lalo na sa inyo, sa edad ninyo, alam nyo kung bakit ko ito nasabi sa edad ninyo, Team Focus? Kasi napaka-trend sa inyo yung talagang sobrang close ng pagiging friendship ninyo, ng friendship. May BFF ka na, may BFF ka pa. Paramihan ng F Wow. Di ba? Oh. Paramihan ng F sa BFF. Oh. Lalagyan mo pa ng S yun sa dulo, ma-emphasize mo lang na mas close ito kaysa sa close mo. Di ba? Oh, hanggang sa dulo. Close tayo pero mas close kami. Oh, close kami niyan pero mas close talaga kami ni ganito Oh, ganito kami. Ito ko, okay. Oh, tapos ganito. Oh, 'di ba? Kaya nga ganoon kaya may samahan kayong ganyan. Bakit? Bakit consistent kayo pagdating sa ganyan? Kasi may nakikita kayo sa isang persona na nagagawa para sa inyo. Tingnan nyo, young people. Kung kaya nyong gawin yan sa inyong normal na kaibigan, how much more sa inyong totoong kaibigan? Come on. Oh, anong sabi ng Bible? But there is a friend that sticketh closer than a brother. Alam nyo ba kung sino yon? Ito, yung first part. Yung minamahal ninyo kasi siya ang unang nagmahal sa inyo. Diba? Kaya nga, when it comes to consistency, Team Focus, ang dapat ninyong makita para hindi mawala ang consistency ng inyong commitment sa pagmamahal nyo sa Diyos, kung paano naging consistent ang Diyos sa buhay ninyo. Kasi alam nyo, kayo mga nandito ngayon, magpasalamat kayo sa Panginoon. Oh, hindi lahat ng kabataan katulad ninyo na nasa simbahan. At hindi rin lahat ng kabataan, maaaring sila ay nasa simbahan. Hindi ko naman sa sinasabing maganda, magaling, itong pinakatamang simbahan sa lahat. But sa biyaya ng Panginoon, nandito kayo na alam ko sa isang simbahan na nagtuturo at naninindigan sa tamang prinsipyo. Bakit ko nasabi yan? Kasi marami rin. Ganito, ang estilo na ng Diablo ngayon, sabi ko nga sa inyo, hindi na kayo papakitaan ng mga bagay sa ibabaw ng lupa na ito. Bakit? Alam nyo na yun So anong gagawin ngayon ng Diablo? Ipapasok na ngayon yan sa simbahan para makita ninyo na, ay, pwede naman pala. Yes, sir. Come on. Nakukuha Amen, ninyo? amen. Which is sin pa rin, kasalanan pa din. Diba? Na kung hindi nyo mapapansin, maring ma-attract kayo nun. Oh, pero itong pinakamaganda sa lahat, kapag naging consistent kayo sa pagmamahal nyo sa Diyos, wala nang makakapag-attract sa inyo sa ibabaw ng lupa na ito. Yan ang tatandaan nyo, Team Focus, kasi alam niyo yan ang problema kung bakit maraming, ito I can say this boldly, marami kaming kasama ni Sir John, kayang sabihin ito, marami kaming, sa panahon ni Sir John, marami siyang kasama, na laking simbahan din na wala na ngayon. Marami kaming kasama na laking simbahan din na wala na ngayon. Marami akong naging kadikit, kasama as in talagang, sabi nga sabing anong kata, through thick and thin. Pagdating sa kalokohan, kasama namin yan. Oh, pero nung nagpilian na ito ang papanindigan namin, mamumuhay kami sa tama, nawala na sila. Oh, pero pag tinanong mo yon, meron niya akong isang kaibigan shout out man sa'yo. Kapatid, kung nanonood ka. Sabi niya pa sa akin nun, siya pa ang magpapagawa doon ng pulpito ko. Gold ba? Gold. Oh, gold pa daw. Oh, bakit? Pag tinanong mo sila kung paano sila magiging committed, pag tiningnan mo, grabe ang pagka-committed nila pagdating sa church. Pero bakit nawawala? Ilan ang lumabas sa academy? Nasa na sila ngayon? Oh. Di ba? Ilan? Ang daming lumaki. Sabi natin,
laking simbahan, taong simbahan, lahat na. O kahit sa mga young people, di ba, minsan may nasisharean kayo, dati laking simbahan din naman ako eh. Baptist ako kay ganito, baptist ako dati sa ganyan. Dati ganyan din ako sa church. You see, ano kayang problema doon? It's all about consistency on committing your love to God. Pero ang pinakamaganda dito na matandaan ninyo, young people, Team Focus, ang pinakamaganda na matandaan nyo dito, we love Him because He first loved us. You've got to see the consistency of God's love in your life in order for you to love Him. Amen. Pero pag hindi mo nakita yon, ipagpapalit mo lang. Actually, hindi nyo lang problema yan. Kahit sa mga adults, problema yan. Madali lang ipagpalit. Bakit? Kasi nga, hindi mo nakikita yung consistency ng ginawa sa'yo ng Diyos eh. Oh. Kaya nga as you follow, di ba, nung nakaraan, idinikit ko to sa salvation din. Medyo napahagingan natin yung salvation when it comes to this part kasi it's all about God's love para sa atin eh. Oh, 'di ba? Kaya nga pansin nyo, yung buhay ng Panginoong Kristo sobrang consistent. Oh, alam ng Panginoon kung ano ang tayo pa nga eh. Kung yung Panginoon nga naging consistent sa kanyang buhay, na-serve niya yung purpose niya kung bakit siya pumarito sa lupa, despite of knowing what will happen to him, 'di ba? Tayo nga eh. Tingnan nyo, Team Focus. Hindi nyo nga alam kung anong pwedeng mangyari sa atin mamaya eh. Mamaya lang, after this program. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin. Oh. Pero ang nasa isip natin, may magandang pwedeng mangyari sa atin. Ang Panginoon, alam niyang walang magandang mangyayari sa Kanya eh. At the end, siya yung kukutsain, siya yung iduduro, siya yung mamamatay para sa isang kasalanan na hindi niya naman ginawa. But still, the consistency of His love toward us ay nandoon. Diba? Ngayon, yun ang gusto kong makita ninyo. Kasi kapag hindi nyo nakita yan, Team Focus, noong nakaraan, sabi ko sa inyo, Team Focus, kapag meron kayong commitment na mahalin ng Diyos, you will have that boundary. Kung maaalala ninyo. Sinabi ko yan sa inyo last week. Ngayon, pag meron kayong commitment na mahalin, meron kayong consistency na mahalin nyo ang Diyos, okay? Team Focus, makinig ha. Kapag meron kayong consistency na mahalin nyo ang Diyos, hindi lang kayo magkakaroon ng boundary, kung hindi magkakaroon kayo ng isang wisdom na kung saan hindi na kayo makakaisip pa na ipagpalit ang mga bagay na ginagawa nyo ngayon. At higit sa lahat, itong pinakamaganda, Team Focus. Lahat ng gagawin nyo, try to imagine this, at your young age, lahat ng gagawin nyo magiging totoo. Bakit? Kasi you will never and you can never fake consistency. Yes, sir. Tandaan yan, Team Focus. Yes, sir. You will never and you can never fake consistency. Hindi mo mapipeke ang consistency. Bakit? Because consistency talks about actions. And actions speaks louder than words. Kaya hindi mo pwedeng i-fake ang consistency. Hindi mo pwedeng sabihin na consistent ka, pero makikita sa action mo hindi. Nakuha nyo, Team Focus? Now, tingnan nyo, imagine nyo, Team Focus, if you are consistent on committing your love to God, napaka-consistent mo na sa lahat ng bagay. Yeah. Bakit? Kasi pag naging consistent ka na sa pagmamahal mo sa Diyos, everything that you will do, you will say, and you will act, aware ka na sa lahat yan. Yes, sir. Papaano ka papaano ka mag-isip. Lahat yan, Team Focus. The walk of your life, the walks of your life, magiging aware ka dyan. Amen. Papaano ka kumilos? Papaano ka magsasalita bilang isang Kristiyanong kabataan? Lahat yan magiging aware ka. Bakit? It's all about consistency. Amen. Yan ang pinakamaganda. Ngayon, tingnan nyo. Kaya sabi ko sa inyo, lahat ng gagawin nyo, yun ang pinaka-the best dito eh. Team Focus. Because that's what also, dahil pinag-uusapan natin, commitment din. That's what also commitment is all about eh. Being true on what you are doing. Oh. Kasi sabi ko nga, pag nag-commit ka, dapat seryosohin mo. Paano ka magiging seryoso kung hindi ka totoo? Nakuha nyo, Team Focus? Kaya nga, that's commitment is all about and that's what consistency is all about. Now, pag pinagsama mo yan, ang lakas niyan. Oh, kaya nga, bilang isang Team Focus, tinan ninyo, marami tayong audience pala. Di ba? At your young age, sabihin natin, simulan natin sa pinaka-age ng teenagers, which is 13 years old. O, isipin nyo, sa edad na 13, alam nyo, totoo ha? Totoo na ang ginagawa ninyo. Seldom you can find
young people at your age na totoo ang kanilang ginagawa. Yung iba dyan, ginagawa nila out of this, out of that. Pero kayo, ginagawa nyo yun out of your consistency ng pagmamahal nyo sa Diyos. That's how important when you commit to love God. Kaya nga, again, dito sa verse na ito, kaya nga dito in the book of Proverbs, dito, malalo nyo ninyong mai-emphasize na yung in the book of Proverbs 1 verse number 10 to verse number 11. Hindi mo na ngayon, madali mo na ito ngayon i-apply sa buhay mo. Ano yun? My son, if sinners entice thee, consent thou not. If they say, come with us, let us lay wait for blood, let us lurk privately for the innocent without cause. And then, kung itutuloy mo pa yan hanggang verse number 14, hindi ka na magkakaroon ng interest pagdating sa bagay na yan. Bakit? Wala na dito yung interest mo eh. Bakit ko ito sinabi? Because you have this word, love. Love is all about interest. Okay? Hindi mo ibibigay ang love sa isang bagay, sa isang persona kung hindi ka interesado sa isang bagay at sa isang persona. Hindi mo, it's all about interest. Kaya nga tinanin nyo, consistency, commitment, and interest, those are powerful words na pinagsama-sama natin sa topic natin. Pero again, nonsense yan kung hindi mo makikita ang mensahe ng consistency sa verse na ito. Again, nasa ng consistency sa verse na yan? Doon sa pangalawang part. Because He first loved us. Dapat makita mo yung consistency nung second part para magawa mo yung first part. So, di ba baliktad? Talagang that's the order of it. Kasi ito ay sagot doon. Sabi ko nga sa inyo, itong first part, declaration yan. Dahil nakita mo yung consistency noong second part. That's right. Ito wala to pag hindi mo nakita yon. Di ba? Kaya, young people, yan ang tatandaan ninyo. When it comes to committing to love God, consistency is very important. Yeah, alam mo kasi Sir Maki, maganda yung sinabi mo kanina yung interest eh. You see, hindi ka magbibigay ng commitment mo sa isang persona na hindi ka interesado. You don't have any interest to it. And exactly, that's the main problem. Why a lot of young people are having problems in commitment sa Panginoon. Because they don't have that full interest sa Diyos. You don't have that full interest sa salita ng Diyos. Kaya nga, Christianity nowadays, di ba, kailangan haluan mo ng system. It should be viewed by the system of the world so that they will have their interest eh. You see, alam niyo yan ang nangyayari sa inyo, Team Focus, tandaan niyo yan. Pwede ka naman, naalala ko yung kausap ko last Sunday ba yun? Sabi niya last Sunday, sabi niya nung last Sunday, dati rin akong tumutugtog sa sir, sa banda-banda sa amin. Sabi ko, buti di ka naumpog. Sabi ko sa kanya. Oo, kasi banda-banda na siya eh. Sabi ko, ang point ko is, kailangan, ang ginagawa ng Diablo, nilalagyan niya ng sistema ng mundo, yung simbahan so that he can catch your interest. Man. Tandaan yan, maganda yung sinabi ni Sir Maki. Team Focus, pakinggan nyo na maigi. That's exactly what's happening today. Pagka yung simbahan na pinuntahan ng young people ay walang bagay doon that gives them the interest to stay, they will not choose that church. Kaya ang ginagawa ng Diablo ngayon, gagawin niya sa mga culture, yung church of the culture. Di ba? Ang gagawin ng Diablo ngayon, lalagyan niya, magtatayo siya, mag-establish siya ng kanyang mga simbahan na alam niyang may weakness ng mga young people na makakapag-catch ng kanilang attention that he will be able to get their interest para doon sila mapunta at maligaw sila sa isang simbahan na nagdadala ng katotohanan. Amen. Ganun lang kasimple yon. Kaya tingnan nyo, young people, sa mga nandito ng mga young people, studio live audience natin, and even sa mga nasa Google Meet, kayo rin ng mga nasa Facebook Live, ilagay nyo to sa isipan ninyo. Ito muna, i-check nyo sa sarili nyo ngayon. What's your interest? Or ano yung interest na meron ka sa loob ng simbahan? Halimbawa, nandito kayo sa church natin. What catches your interest? Why are you here? Di ba? Simple tanong yan. Tagalogin natin. Anong interest meron ka? Yun. Anong interest? Anong nagbibigay sa'yo ng interest? Anong interest meron ka dito sa simbahan natin? Kaya nananatili ka dito. I-check mo yung interest mo.
Bakit ka nananatili dito? Young men, young ladies, bakit ka nananatili dito? Anong interest? Anong nagbibigay sa or anong nagpo-push sa iyo? Nagbibigay ng yung interesado ka. Yes, sir. Anong nagdala sa iyo para maging interesado ka sa simbahan na to? Unang-una, pag hindi Diyos, delikado 'yon. Pagka dahil sa babae, dahil sa lalaki, delikado 'yon. Maling-mali 'yon. Yes, sir. Kaya ka nandito kasi yung crush mo dinala ka sa simbahan. O, di ba? Mapababae, mapalalaki yun. Ganun na nangyayaring kadalasan. O, ganun ang nangyayaring kadalasan. Kaya kung sinasabi yan, it's because of the reason na yun ang nangyayari. Ginagawa ng job, you have to be careful, team focus, because he's really making a way to get your interest so that dun ka makapag-commit. Kaya ngayon yung sinasabi ni Sir Maki kanina. Tamo, i-check nyo ngayon. How's your interest with God? Amen. How's your interest pagdating sa salita ng Diyos? Interesado ka ba sa salita ng Diyos? Mataas ba yung interest na meron ka sa salita ng Diyos? Yung pagka-interesado mo sa salita ng Diyos, sa gawain ng Diyos at sa Diyos, gaano kataas over the things of this world that gets your interest? Because dyan nyo malalaman kung saan kayo nagkukumit. Dyan nyo malalaman kung saan kayo willing mag-commit. You see? O tingnan nyo, ang Panginoon Jesucristo, we love Him because He first loved us. Ang nagbigay sa Kanya, kaya niya tayo minahal because interesado siyang iligtas tayo sa kabayaran ng ating kasalanan. Amen. Interesado siya sa buhay natin na mailagay tayo ulit sa kung ano yung ating original na pinanggalingan ayon sa Kanyang paglikha. Amen. You see, ano yun? Lilikha tayo ayon sa kawangis ng Diyos. According to God's image. Amen. But because of sin, nawala tayo sa picture na yon. Kaya nga anong gustong gawin ng Panginoon ngayon? Naging interesado ang Diyos na ibalik kayo, ibalik tayo sa ganung buhay. You see, using His own Son, the Lord Jesus Christ, to die for us, mahalin tayo, para mahalin tayo, minahal tayo ng Diyos, ginawa ng Diyos, He's been interested in our life, na iligtas tayo, kaya minahal tayo ng Diyos. Amen. You see, nung minahal tayo ngayon ng Diyos, that's the reason kung bakit now we can love Him back. You see, imagine kung hindi nagbigay ng interest sa buhay natin ng Diyos. Nandito ba tayo lahat ngayon? Wala tayo dito lahat ngayon. We don't even have that word salvation. Yes, sir. You see, pero because na pinagka-interesa ng Diyos na ang buhay natin ay may lagay sa tama, minahal niya tayo. Amen. The same thing, young people. Ngayon, nag-set ng ganong pattern ng Panginoon Jesucristo. Kaya simple lang yung tanong ko sa inyo ngayon what gives you the interest to stay in the church? Or what motivates you? Anong interest na meron ka? Anong kina-interesan mo dito sa simbahan na nagpanatili sa'yo dito? O bakit nandito ka ngayon? Amen. Is salita ba ng Diyos? Diyos ba mismo? Gawain ba ng Diyos? O human person? O persona ng tao? Ibang persona? Amen. You see? Kasi from there, kaya hindi kayo makakapag-commit, young people. Team Focus, listen to this. Kaya hindi kayo matututong mag-commit sa pag-ibig nyo sa Diyos. You see? Kasi wala yung interest nyo doon. Yung interest nyo, nasa ibang bagay. Kaya nga mag-ingat kayo because you might think that, alam mo, sa ibang simbahan, bakit ganito Pwede naman yung kamundo. Sa ibang simbahan, buwelo na buwelo yung kamunduan You see? Hindi natin sila, I'm not saying, but that's the reality. Ikita nga natin, di ba, maraming Christian churches na nagpapakilala na pwede nyo attendan. You can be a drummer, a singer, dancer ka po simbahan na yun. Pambira. Oh yeah, meron yun. And yet they call themselves Christian church because they're trying to, ano sabi ng mundo? Ano sabi ng mga ibang simbahan? Dito ka na simbahan namin, di ba? May masaya dito simbahan namin, may drums dito sa amin, may masigla dito sa amin. Dito sa amin, may rakrakan. Oh, naalala ko yung kinuwento sa atin na dating pinag-church camp natin Somewhere there in Zambales, akalain mo, nag-host sila ng youth conference ba yun or youth camp doon? Pambihira, merong smoke screen pa, tapos yung may ilaw, yung mga spotlight nila, pa iba-ibang ilaw. At may contest sila, sino pinamagaling mag-TikTok dance? Naka-record sa cellphone yun. Baptist yun, ha? Baptist yan. Yes, ay nasabi ko sa inyo. Baptist yan. Baptist yun. You see? Wala tayong magagawa. Yan yung sinasabi ko Nilalagyan ng jablo, young people, you have to be careful kasi nilalagyan ng jablo ang mga simbahan ngayon na magka-catch ng interest nyo para dun kayo mag-commit. Amen. Dito, itinuturo ng simbahan natin through our pastor and through our church programs like this, tinuturuan kayo na ang interest nyo ay ilagay nyo sa Diyos, ilagay nyo sa salita ng Diyos, sa gawain ng Diyos,
para patuloy pang ma-develop kayo makapag-commit ng pagmamahal nyo sa Diyos. Nakuha nyo, young people. Nakuha nyo, Team Focus. That's how simple it is. Kaya nga, i-check nyo sarili nyo ngayon. Ano nagbibigay sa'yo ng interest? Mahalin ng Diyos. Mahirap naman yun sabihin, Sir Dominic, Sir Maki, na alam mo, buti na lang nandiyan ka kasi kung di ka dyan, di ko mahalin ng Diyos. What? Ginamit mo pa yung Diyos. Hambira. Loko. Ay, ano ba yan? O, di ba? You see? Na kaya ako sinasabi ko, that's reality. Ay, maganda yung binanggit ni Sir Maki yun. Maganda na, dudulot sa'yo ng t-shirt mo. Ulitin mo pa. Kaya ko nga sinasabi yan. Kasi, alam nyo, yan, bantayan yan. O ngayon, kayo mga nandito, hindi aksidente na nandito kayo ngayon. Amen. Alam ng Diyos na kailangan nyo yan. Kaya nga sabi ko, ang tanong ko sa inyo ngayon, ngayon naririnig nyo to. Alam ko, may bisita tayong kasama ngayon dito. Ang point ko lang is this. What gives you the interest para manatili kayo sa simbahan? Or anong interest meron ka, bakit ka nasa simbahan niyo? Yeah. I-check nyo yan. Because sabi ko nga sa inyo, kung iba yan, at hindi tutukoy yan sa Diyos, hindi yan papasok sa Diyos, hindi yan tutumbok sa Diyos, ang interest mo na yan, I'm telling you, hindi ka makakapag-commit sa Diyos, hindi ka makakapag-commit mahalin ng Diyos, mahalin ang salita ng Diyos, mahalin ang gawain ng Diyos, hindi ka tatagal sa simbahan. Tama. Mapupunta ka lang sa gustong mangyari ng diablo na traditional Christianity. In fact, yun yung sinabi ko kanina sa area namin. You see? So again, inuulit ko, Team Focus, isipin nyo na maigi. Kaya kung gusto nyo mag-commit, i-commit yung pagmamahal nyo sa Diyos, commit to love. Commit yourself to love the Lord first. To love the Lord, to love His Word, and to love His work. You see? Kung gusto nyo i-commit na mahalin yung tatlo na yan, make sure that these three catches your interest. Amen. You have to make sure na yung tatlo na yan ang kumukuha ng interest mo para ikaw ay patuloy na lumago sa pag-commit mong mahalin ang Diyos, salita ng Diyos, at ang gawain ng Diyos. May gusto ko i-share dyan, Sir Dominic? Yes, sir. Alam mo, Team Focus, ang ganda ng topic natin ngayon eh. Para sa atin, na mailagay natin may commit natin yung ating sarili sa pagmamahal natin sa Diyos, every part of us, or every part of you, Team Focus, dapat naka-involve yan sa pagmamahal natin sa Diyos. Every part of you. Naalala ko tuloy yung mga kanina, napadalaw sa radyo eh. All of me. Di ba? Yung mga kakanta na yan. Diba? Dapat all of you ay nakandun, naka-focus, naka-involve dun sa pagmamahal natin sa Diyos. Kaya hindi tayo consistent eh. Di ba? Yung katulad nung binabanggit nila Sir Joe last week, or ni Sir Joe, Sir Maki last week, half-hearted lang tayo magmahal sa Diyos. Kaya hindi tayo consistent eh. Pabago-bago. Yan ang marami sa atin, Team Focus. Hindi consistent, wala tayong interest sa pagmamahal sa Diyos. Dahil yung ating pagmamahal ngayon, ay sasabihin natin, I love God, pero depende. Nakadepende sa sitwasyon, sa nangyayari sa buhay natin, Team Focus. Kaya ngayon, nasasabihin natin ngayon, Sir Maki, pasensya na sir, di ako makapag-ano ngayon sir eh. Okay lang. Di ako makapag-shoutout ngayon sir. Oo. Ano ba? Pero, ano yun eh, example lang yung Team Focus. Sasabihin natin, dati, seryoso ka, sasabihin natin, seryoso tayo sa Panginoon, mahal na mahal natin ng Panginoon, pero tandaan natin, Team Focus, yung pagmamahal ng Diyos, kahit magkamali ka pa, nandyan pa rin yung mahal ka pa rin ng Diyos. And imagine niyo na lang, Team Focus, yung sarap ng buhay na nararanasan mo pa rin kahit sang damakmak na pag-aamali na naranasan mo. Bakit? Mahal ka ng Diyos. Hindi nagbago yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Pero, pag may nangyari sa atin, may naisip tayo na palagay natin, mas maganda yung sitwasyon natin doon, ayun na. Nagbago rin yung pagmamahal natin sa Diyos. Nawala na tayo doon sa consistency na sinasabi ni Sir Joe, Sir Maki kanina. Kaya Team Focus, isipin natin yun. Huwag natin hayaan na yung pagmamahal natin sa Diyos ay depende sa pangyayari sa paligid natin or depende sa nararamdaman natin. Baka mamaya, kailangan mo lang palang i-CR yan. Yung nararamdaman mo ngayon, hindi mo talaga mahal ang Diyos. Ilabas mo lang yan sa bowl. Pinabahan ako doon. I-CR ba? Alam naman isa. Oo. Alam mo sabihin ko, itayin mo lang yan, Team Focus. Pasintabi sa mga kumakain tayo ng kahapunan pala. Naintindihan natin, Team Focus. Huwag niyong hayaan na feeling mo lang. Yung dahil sa pakiramdam mo, ay, nagbago kasi yung pakiramdam ko eh. Kaya hindi ko na mahal si God, si Lord. Wala na kasi siya eh. Hindi na nagsisimba si Gab. Kaya di ko na mahal ang Diyos. Ay patay.
Team Focus, that's not Si Boy consistency. Kapit. And dyan nalalabas yung sinasabi ni Sir Maki at ni Sir Joe kanina na dapat yung every part of you, Team Focus, all of you, should be involved dun sa pagmamahal natin sa Diyos. Hindi yung some parts of me ay naka-involved dun sa pagmamahal sa Diyos. Kaya Team Focus, yan lang po. Alam mo, Sir Dominic, yung sinasabi mong every part ng buhay mo bilang isang kabataan. Ganun talaga. Kasi alam nyo kung bakit. Hindi ka pwedeng pumili lang ng part para pumasok ka sa pagmamahal mo sa Diyos. Kasi nga, again, ang pinag-uusapan natin, Team Focus, is commitment and consistency. Di ba? Etong dalawang words na ito, it should involve the whole you. Okay? Ito, lalo na commitment, tapos ngayon, tinalakay natin sa when it comes to commitment to love God, it's all about consistency. Hindi mo pwedeng sabihin na yung kalahati ng katawan mo ay yun lang ang kaya mong ibigay para sa Panginoon ng pagmamahal sa Panginoon, tapos yung kalahati hindi. Tama yun sabi ni Sir Dominic, it should be the whole you when it comes to commitment and consistency. Katulad ng sinabi ko last week, kung maaalala ninyo, di ba, pag nag-workout ka at gusto mong maging kondisyon ka talaga properly, you work out your whole body. Huwag ka mag-workout ng kalahati lang. Tapos gusto mong tumakbo, tapos ang i-workout mo, upper lang. Ang bagal mo nun. Di ba? Sabi nga natin, sabi ko nga sa inyo last week, kung maaalala nyo, Team Focus. Everyday leg day, babe. sabi ko nga sa inyo last week, Team Focus, kung maaalala ninyo, mapag-iiwanan kayo. Kaya na pag-iiwanan kayo kasi alam nyo kung bakit. You just committing the half of you when it comes to consistency on loving God. Kaya na pag-iiwanan kayo sabihin natin na pag-iiwanan kayo ng panahon at naaabutan kayo, yan ang pangit kapag napag-iiwanan. Naaabutan kayo. Kaya nga sa pasimula kanina sabi ko sa inyo, mahirap kapag naunahan pa kayo ng mundo. Totoo yan, Team Focus. Tingnan ninyo, sa lahat ng mga kabataan na nagsayang ng oras, na sana ahead na sila sa mundo na ito, they involved lang yung half of them when it comes to committing to love God, na pag-iwanan sila, naabutan sila, at ang masaklap doon, nalampasan pa sila. Yun. Nung nalampasan sila ngayon, ito kasi yan, ang tatandaan nyo, Team Focus. Kasi gusto ko yung sinabi ni Sir Dominic kanina yung all of... Hindi all of... All of me? Hindi, yung all of you. No? So, all of you na yun ngayon. Ha? All of you na Hindi, yun. dito sa topic. Hindi, ano kasi yun? Yung pag inano mo kasi, pag half lang yung kalahati, ano ba yan? Kasi background music ako dito Background music ako dito Ang gulo mo kasi, boy. Background music ako dito All of... Dito lang kasi yan Pag in-involve mo lang kasi yung kalahati sa pagmamahal mo sa Diyos, ang tatandaan mo, Team Focus, never kang magiging kondisyon na mag-commit na mahalin ng Diyos. Kaya ngayon sabi ko, ang nakakatakot na dyan, yung malampasan ka ng mundo. Na eto yan, when it comes pag nalampasan ka ng mundo, Team Focus, huwag mong asahan na uunahan ka ng mundo. Alam nyo kung bakit? Kasi aabangan ka ng mundo. Nakuha nyo kung bakit hindi pwedeng mauna ang mundo sa inyo. Sa itong system ng mundo na ito, I'm talking about the system of this world, Team Focus, kung bakit hindi siya pwedeng mauna sa inyo. At kaya dapat gano'n na lang yung pagpupursige na sinasabi namin, we're eager to encourage you to stay consistent on committing to love God. Kasi kailangan lagi kayong ahead sa system ng mundo na ito. Kasi kapag napag-iwanan kayo at naunahan kayo ng system ng mundo na ito, hindi kayo niyan uunahan all the way. Once na naunahan na kayo, aabangan kayo ng mundo. Bakit? Because the system of this world, nandiyan dyan para pigilan kayo. Para tapusin kayo. At hindi lang para sabihin, naunahan kita. Hindi. Kasi alam nyo kung bakit? Ang goal ng sistema ng mundo na ito, hindi unahan ka, kundi talunin ka. Now, para maging matalo ka, hindi ka na niya kailangan unahan. Aabangan ka na lang niya. Kaya nga kailangan lagi kang ahead. Now, paano ka magiging ahead? Stay consistent on loving God. Ganun lang kasimple, young people. Alam niyo,
mapasa team focus, team preparation, and adults, this is the main thing. Okay? Kapag tinanggal mo na, hindi ka na committed sa pagmamahal mo sa Diyos, lahat ng ginagawa mo na, huwag mo nang asahan na meron diyang isa na magiging maayos. Bakit? It's all about commitment to love God. Yun lang, Sir Joe. Alam mo sir, ito nga, isa sa mga dapat na pagtuunan nyo ng pansin dyan, yung sinasabi natin na yun, kapag ka hindi ka if it's hard for you to commit to love, wawalan ka talaga ng interes sa Diyos. Diyan ko lang muna yan tuto. Kasi maganda yung susunod kong pag-uusapan natin next week. Alam mo, mamamatay talaga yung interes mo sa Diyos. And that's the very reason why a lot of young people, yung sinasabi ni Sir Maki kanina na peak years ng teenagers, yun yung matinding battle nila pagdating sa pagkakaroon ng interes na mahalin ng Diyos. Because most of the time, pagka dyan sa years na yan, tandaan nyo, kung kayo man ay nandiyan dyan sa years na binabanggit ni Sir Maki na yan, 15 to 19. You have to make it sure. You have to watch yourself. You have to guard yourself. You see, you have to guard yourself at baka sa pagkakataon na yan, sabi ko nga sa inyo, dyan yung point na kukunin ng diablo yung interest mo. At pagka dyan sa molding years na yan, nawalan kayo ng interest sa pagmamahal sa Diyos, idadivert ng diablo yan na magmahal kayo ng mga makamundong bagay. At pag namahal nyo ng makamundong bagay, that's the point. Magmo-moving forward ka, wala ka ng interest sa pagmamahal ng Diyos. Amen. Kaya nga tinan nyo nangyari, Sir Dominic. Binabanggit kanina ni Sir Maki. Ano nangyayari? Maraming mga kabataan na lumaki sa Sunday school pero wala na sila dito ngayon. Yes, sir. Lumaki sa Sunday school, nag-aral sa academy, wala sila dito ngayon. Wala silang interest na gamitin ng Diyos. Wala silang interest. I'm not saying, Mayor, maaaring sabihin ninyo na we're trying to judge. Oy, masyado naman kayong judgmental. No. That's not being judgmental. You have to face reality. Alam mo, huwag niyo masyado kayong gaya-gaya huwag kayong gaya ng gaya sa mundo, mga terminology ng mundo, because some of their terminologies are brought by ignorance of God's word. You see, sabihin mo judgmental, yung nakita mo na talagang nangyari, judgmental ba yun? You see, pag sinabi kong nag-judge ako sa kanya, hindi ko pala sa nakikitang nangyari. Nakikita mong nangyayari. Ako mismo, nakita ko nangyayari. You see, hanggang ngayon, may desire sila. Lumaki simbahan, kasabayan namin. Lumaki simbahan, lumaki Sunday school, nag-aaral sa academy, wala ngayon. You see, hanggang desire na lang sila, preacher, babalik na kami dyan. Pero sinabi yun, 2 years ago. Meron pa ako nakausap dito si kumpadre Calara. Anong sabi sa kanya, nakausap niya isang kababata ko, sabi sa kanya, magsisimba lang daw siya pag inimbitahan ko na sa simbahan. Bakit ako? You see, nakuha niyo yung point? Bakit ako ang mag-iimbita sa'yo? Hindi ako magbibigay hindi dapat ako ang interest mo para ikaw ay bumalik sa Diyos. Yung Diyos mismo ang subject ng interest mo para bumalik yung pagmamahal mo sa Diyos. Ganun yun. Kaya ko lang sinasabi yan, it's because of the reason na young people, team folks, na ganyan sa isipan niyo ito. Doon sa peak years na sinasabi na yun ni Sir Maki, peak age na yun, years na yun ng ninyo young people, you see, you've got to watch yourself, you've got to guard yourself, kung anong interest, nasaan ang interest mo sa buhay mo na yan. Bilang isang Kristiyanong kabataan na dyan kasi years na yan, watch kung nasaan ang interest mo. Watch yourself. Nasaan ang interest mo sa buhay na yan? Sa buhay Kristiyano mo, nasaan ang interest? Una, nasa Diyos ba o nasa mundo? Pangalawa, kung nasa simbahan ba, nasa Diyos ba, nasa salita ng Diyos, nasa gawain ng Diyos, o sa persona na nakapaligid sa'yo? You got to watch yourself. Tandaan niyo ito, young people, sinasabi ko sa inyo ito, because masaya kayo ngayon na nandito ngayon, biyaya ng Panginoon, nagsasama-sama tayo, may nasa Google Meet stations, may mga nandito sa studio live audience, you see? Dami natin mamaya, dami nating stations mamakikita natin yan. You say shout out sa mga nandito sa Facebook Live at dito, grupo-grupo na nasa Google Meet. Bantayin niyo sarili niyo. Biyaya ng Panginoon, nandito tayo sa ganitong programa. You see, nandito tayo sa ganitong programa. But the point here is this. You see, you have to make it sure na kaya kayo nasa programa na ito because ang interest nyo ay ma-develop ang pagmamahal nyo sa Diyos. Amen. Amen. That's the main thing. Because later on, sabi ko nga, pag hindi nyo na-develop yan, tatanda kayo sa simbahan, wala ang interest nyo sa pagmamahal sa Diyos. You're just here kasi nandito yung magulang mo. You're just here kasi no choice You're just here kasi pinagbigyan ko lang yung kaibigan ko. Or you're just here kasi talagang, nandito ka. Ganun lang. Wala lang. Di ba? Most of the time, ganyan na nangyayari sa marami. Kaya
Kaya nawawala yung interest, kaya walang interest sa salita ng Diyos because dahil sa walang interest sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa gawain ng Diyos, you cannot commit to love God. But you can commit to love earthly things. Bakit? Kasi nakukuha ng Diablo yung interest mo sa mga bagay na yun. Kaya inuulit ko, Team Focus, you watch yourself sa bagay na yan. Watch yourself. Kung ilang taong ka na ngayon, kung ikaw ay doon sinasabi namin years of 13 to 19, kasi mag-ingat kayo kasi baka pag pumasok na kayo 20, 21 hanggang sa mapunta kayo sa team prep, 40. Tama ba? 40. Sorry. Ano bang edad yun? Sorry. Ibig ko sabihin 24. Yun pala. Sorry. Yan sinasabi ko. Pagkapunta ka na sa team prep, pero dito pala sa team focus, you cannot commit to love God. See, you cannot commit to love God kasi wala yung interest mo. Hanggang sa dumating ka sa age ng mga nasa team prep, wala ka na rin. Wala kang interest na mag-i-commit ang sarili mong mahalin ng Diyos. Madali lang yan. Kaya sabi ko nga kaya nga tayo may balikatan eh. You see, nagbi-build tayo ng habit eh. Character. Nagbi-build ng character, nagbi-build ng habit na yun yung talagang makakasanayan nyo. Kaya tayo may ganun. You see, kausap ko na young people sa area namin. Shoutout kay Brother Andre. Na kinikwento niya sa akin yung ginagawa sa kanila sa CAT nila. Ay sabi ko, anong ginagawa sa balikatan? You see, yakang-yaka, sisiw lang. You see, halos pinaglalaruan niya na lang. Bakit? Kasi nung nasa balikat, ibig sabihin, nung nasa balikatan siya, kinumit niya yung sarili niya sa training na yun. Okay, sino sa inyo mga nasa CAT ngayon? Kung kayo nahihirapan, magbalikatan muna kayo para tawanan nyo lang yung mga tactical officer nyo. Pag tinanong kayo bakit, parap nyo sa akin, sampalin natin. Hindi, joke lang. Kaya ko sinasabi yan, it's because of the reason na mapalad, it's a great blessing. Let's just say, it's a great blessing. Team Focus, it's a great blessing na meron tayong ganitong programa, may ganitong programa ng ating simbahan through our pastor, binadala ng Diyos ang kanyang wisdom, knowledge, and understanding through our pastor para kayo'y magkaroon ng ganitong programa para yung interest nyo ay patuloy na ma-build sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa gawain ng Diyos, and it will develop you to commit your love to God. Diyan muna tayo magwawakas. Mag-uusap-usap tayo sa mga susunod na kabanata ng ating programa, Staying Alive. Yeah. Bye-bye. Alright. Thank you. Ay, hindi ako pala. Kinabahan siya eh. So, ngayon ay again, ulit ko para sa bawat isa sa inyo, tandaan niyo yung pinag-uusapan natin, young people. Napaka-importante that your interest is subject to God. Alright? Boy, shout out. Sokpa. Good evening, Team Focus! At nagbabalik na naman ang ating Boy Shoutout! Ako po si Brother JJ at ngayon po tayo ay Magsha-shoutout ng mga tao po na nanood. Yan, nag-send ng picture sa ating mga GC. Pero bago yan lahat, ay i-shoutout mo natin lahat ng mga first-time visitors. Ngayon po, meron po tayong 13 first-time visitors. Ayan, si Sean Lawrence Baligwat ng Panam Station sa Makati Central. Si Avril Narag ng Southeast, dyan po sa Pag-asa. At yung mga, nandyan din po sa Manila West, sa Santa Ana, si Matthew Luis, si Mark Legaspi, si Faith Habines, si Rain Harold, ayan. At pati na rin po yung mga dyan sa Southside, sa Arienda Station, si Liranzo, si John, si Romy, at si Maki, ayan. Meron din po tayong, Maki po yung pangalan ng first time nila, ayan. At meron din po dito sa studio na meron po tayong studio visitor galing po sa Central East, si Abigail Fumorcan, si Angela Lisgues, si Kint Mendoza. Ayan, baka pwede po kayong, ayan, dyan mamaya po makikita po natin yung mga first time natin yan. At meron din po yata tayong mga nag-send dito po, yan, sa ating GC. Si Ruth, si Rika May, si Janine, si Janelle, at si Queenie May. Nag-send rin po ng mga picture ang grupo ng Honest Hannah, ang Faithful Priscilla, at Courageous David. Ayan, at meron din po tayo, shoutout din po natin yung mga nandyan sa Google Meet. Ayan, nasa Google Meet. Sino ba yun nandyan? Buksan nyo yung camera. Yan. Open nyo po yung ating mga camera para makita po natin. Yan. Yon. Ayan, sino ba? Ayan, kaway-kaway po yung ating mga nandyan sa Google Meet. Ayan,
Napakarami natin ngayon. Amen, amen. Mga grupo. Maraming mga groups. Talagang kumako eh. Shoutout dyan sa Team Pag-asa. Pakibin nga, Sir Wang. Oh. Yan, sa Mondehar Station. Yan. Mondehar Station. Ayan sila. Yan, shoutout po sa yan yung first time yung nakapula. Yan. Opo, yan. Si Avril. Avril, tama po ba yung pag... Okay, mo? next. Doon kila Michael. Yan, sa Manila West. Manila West ba? Makati Central. Makati Central. Yan, Makati Central. Si Sean Lawrence. Ayan. nandiyan Mike, po ba huwag ka si Sean? masyadong sumubsub sa camera, Mike. Laki ng mukha mo, Mike. Kasi nakasubsub sa camera yan. Ayan, dyan po si Sean. Yan, si Sean. Ayan, yung first si time, Sean yan yung first Lawrence. time. Grabe. Grabe. Sige. Sino kayo nandiyan sa Google? Shoutout nga pala doon sa area namin sa SB Generation South Border, John. Nandoon yung bisita si Erica Joy at saka si Shane. Yan. Magandang gabi sa inyo dyan. And also gusto ko i-shoutout yung nasa Laura Lee Calzada account. Nasaan yan? Yan. Shoutout sa first time visitors na yan. Pasig area si Princess Valerie Alzona, si Agata Dacalo, si Ferdinand, si Junior, and si Francesca, si Alexandra, yan, si MJ, and si Trisha. Ayan sila. Okay, mga shoutout sa inyo dyan, mga Kaway-kaway. first time visitors. May isa pa, nasa Google Meet din, si Eugene Kyle. Yan, nandiyan ba si Eugene Kyle? Nandiyan pa ba siya? Nawala na yata. Eugene. Ayun, si Eugene Kyle. Yan. Magandang gabi sa iyo, Eugene Kyle. Thank you for watching. Thank you for tuning in. Yan. Amen. Marami kayong Yan. Amen. Alright. Maraming salamat, Eugene Kyle. And, Amen. of course, yung mga bisita natin dyan. Ekong, makinig tayo. Boss. Kong! Wala talaga! Bossing. Kong, makinig tayo, Kong. May live pa tayo. Bossing. Yan. Ayan. Thank you. Ang sa cellphone eh. Yan. Mike, isama mo yan sa linggo, Yan. Sino ba yun nandiyan natin sa mga... Yan, gusto ko makita kay Sir John Kilaiko. Yes. Yan, marami yan sila dyan eh. Nakita ko yung picture. Shoutout dyan sa inyo, sir. Dyan sa, Yan. We don't die, we multiply. Yan. Yeah. Shoutout sa inyo. 187. Sa 187 dyan. Yes. Ay, 187. Pero nakangiti, Yan, shoutout sa inyo dyan. Yan, sa mga area ng Manila. Yan. Shoutout sa inyo lahat na nandiyan dyan. Line rhyme. Sino ba yung mga stations na nandiyan dyan? Yan, station ni Sir Nino Dugan. Shoutout sa station niya, Sir Nino. Amen. Sir Dugs. Amen. Brother Dugs. Nyo, gising mo na nyo. Yeah. Dugs! Paramdam ka, Bossing. Dugs! Nyo, baka Next. pati dyan, nagsasahin ka pa rin. Next. Sir ninyo. Sino ba yung station? Manila West, kay Sister Charmaine. Oy, Yan. yun. Yan. So, shoutout dyan sa inyo kasama si Ma'am Jenny. Yan. Amen. Thank you po. And nakalabas station. Uy. Uy, Green Goblin! Na. The Goblin Station. Yan, Goblin Station. Yan. Yan, shoutout sa inyo dyan. Shoutout sa inyo Grabe, dyan. nung Yeah. Tuesday ka pa. Sige, punuin mo ako. Yan, shoutout sa inyo dyan. Ang biro. Sali na lang siya dito eh. Anyway, sino ba yung mga Yan, gising na si Ninyo. Saan pa yung mga station natin dyan? Yan. Pasay West Station. Yan. Yan. Oy, Sa Barbs. Villamor. Yan, shoutout sa inyo. Larry. Magandang gabi, Larry. Brother Larry. Yan, Larry Gadon. Yan ang pader. Barbs Pumbera. Yan ang pader. Ayos. Bira. Wall of Shame. What? Wow. Mali. Ano? Ano ba yan? Ah? Oo. Yan, sino ba yung nandiyan dyan? Yan. Yan, pabili ang Mine Bigas 3. Yan, oh. Pamain na lang po, bigas. Premium rice. Premium Rice. This Yes. portion is brought to you by... Pwede palala mo. Premium Rice. Pwede palala mo.
Pwede pick up yan. Taga-Sambuang kayo sila. COD daw, COD. Okay, next. Sino ba tayo? Yan, Ate sorry. ko yan. Yan. Si Sir Aryan Joy. Oy, Yan. Tenerife. Yan. Tenerife. PNR Station, shoutout sa inyo. Yan. Tenerife. Next. Meron pa ba tayo dyan, station? Mike, kita na ulang. Yan, hindi naman. Yan, Si Sir yan. Ay, Jesseline. Yan, namalengke kagabi. Sir Jesseline, yan. Si Shoutout Sister sa inyo Jesseline. yan. At nasa na yung isa pang kapatid? Nasa na? Tatlo to sila eh. Magaling ka na. Ano mo? Area mo yan eh. Ha? Si Joanna. Ay, ano ba yan? Joanna. Hindi Nasa kilala. Oche. Che. Wag yan. Ayoko yan kay Chechek. Kadiri yan. May bulutong yan eh. Ay, bulutong. Hindi, yan. Magkakapatid yan tatlo. Shoutout sa inyo. Yan. Yan. Alright. Sa lahat ng mga nasa station. Kaway. James! 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 Pakita ka, James! Ito ba yan? Iba ka talaga, James. Iba talaga. Kaya! Good morning! Oh, mabira talaga ka na. Busy. Ginagawa. Jot, parang nasa CR sa Jot. Lilipat mo na. Yan. Ito, tagaan. Yan. Hello po. Hello. Yan. Yan. At, alright. Sige. Okay na. Nagtataas ng kamay si Michael eh. Okay na. Yes, Mike. Bakit, Mike? May bisita Sige, ba dali dyan? mo sa linggo yan. Okay. Yari sa amin yan. Ano daw? Ano yan, Mike? Ano yun, Mike? Buksan mo yung ka yata. ano. Ano Bike yun, mo. Mike? Ano? Akala ko naman, ano? May naka-shades pa. Alright. Well, alright, maraming salamat dyan sa lahat po ng sa Google Meet natin, mga stations. And it's always a great blessing na meron tayong mga nakikita mga kasama. Nakakasama na mga nasa nasa stations. And I believe that they will all be encouraged sa ating programa na ito. Amen. And again, katulad na sinasabi ko sa bawat isa, ay let's make it sure na ang bawat isa sa inyo ay lalago para patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at patuloy nyong makilala ang Diyos sa buhay niyo, Team Amen. Focus. Alright, Sir Maki, paalam na tayo. Alright, maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay, sa lahat ng mga stations, sa Facebook Live, and ganun din sa mga Google Meet na audience natin. At keep tuning in, young people. Sana huwag kayong magsawa sa inyong ginagawa para sa Panginoon. Alright? So, commit to love God. That's the most important thing. Sir Dominic. Amen. Sir Dom. Thank you po, Team Focus. Thank you for watching. Lalo na sa grupo ko, Trusted Timothy. And of course, sa bisita namin, sana kita-kita kayo ulit. Kita-kita tayo sa linggo. Yan, sama ka sa linggo. Amen. Yan, thank you po. Alright, muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And huwag niyong kakalimutan ang ating topic. Marami pa tayong pag-uusapan. And on top of all of this, lagi natin sinasabing, to God be the glory. See you in the next episode ng ating programang Stay Alive! God bless you! Thank you po. Thank you po. Thank you po, Junior. Thank you. Thank you po. Bye-bye. Once I thought that love was meant for anyone else but me. Once I thought that no one knew the way. Now that only goes to show how wrong we all can be. 'Cause now I know He loves me more each day. God's love is warmer than the warmest sunshine, softer than the sky. God's love is deeper than the
deeper than the deepest ocean, wider than the sky. God's love is